Sa mga gustong pasukin ang ganitong junk shop o negosyong junk shop, dapat yung malaman ito mga kabubog. Nandito ako ngayon sa isang junk shop na magsasara na at lilipat ng pwesto. Gusto ko lang ipakita sa inyo na bago kayo pumasok sa ganitong negosyo na pag-junk shop, ay kailangang alam nyo ang mga bagay na ito at mga pangyayari nito, sapagkat kung hindi nyo alam mga kabubog o hindi nyo mapaghahandaan ito, ay maaari kayong malugi. Ito nga nangyari dito mga kabubog ay isang taon pa lang siya dito sa pwestong ito at may nakita siyang pwesto malapit dun sa kanyang dating pwesto at iniwan niya to. Ito ay nasa 500 square meter at ang upa niya dito ay 10,000 mga kabubog. At ang nangyari ay mas mura nga doon sa kanyang sa kanyang lilipatan, kaya isasauli na niya ito. Ang problema nito mga kabubog, napakaraming basura na maiiwan. Bigyan ko kayo ng ideya mga kabubog kung paano kayo malulugi kapag hindi nyo alam ang mga bagay nito. Ang ginawa nila ay siyempre namili sila ng namili, humakot sila ng humakot sa mga junk shop. So hindi sila nagdidispatcha ng basura. Ang dami ng basura na maiiwan. Ngayon araw ng Huwebes hanggang Sabado na lang sila. So napakarami pang basura. Siguro mga 10 tao yung naglilinis na yan. Compute natin mga kabubog sa 500 isang araw ng isang tao. So papatak na 5,000 ang kada araw na pasahod sa mga naglilinis at nagsisegregate. Mga kabubog, kahit marami pang kalakal, sa tingin ko ay malulugi sila. Bakit? Sapagkat kung 5,000 araw-araw at umabot ng 10 araw ang paglilinis, ay aabot ng 100,000 yun, ay 50,000. Paano yung abala nila? Yung tigil operation sila, tigil ng hako, tigil ng deliver dahil focus sila dito. So hindi na sila kumita, nagastusan pa sila. Buti kung kayanin nila ng 10 araw yan mga kabubog, kasi meron din akong hinahakutan dati, ganyan dati. Sa basura pa lang 100,000 na ang naubos sa pahakot. Yung sinasabi ko ngayon ng 5,000 araw-araw mga kabubog, ayun yung nagsisegregate, nagsasako. Hindi pa kasama dyan yung tracking na pagkakargahan ng basura at yung bayad sa pagtatapunan ng basura. Kaya aabutin ng 100,000 yan mga kabubog. So ganun kapag hindi mo napaghandaan ang pag-junk shop, pag hindi mo alam, ipon ka ng ipon ng basura, hindi mo kinokontrol, marami kang tagapamili, hakot ng hakot, hindi mo ipinadidispatch sa kanila, pinapayagan mo silang mag-uwi ng basura, yan ang resulta. Magiging dump site ang iyong pwesto at hindi papayag ang may-ari niyan mga kabubog na hindi mo lilinisin yan. Dagdag ko pa ang aking karanasan dyan mga kabubog. Ako'y 2 taong nagtrabaho sa junk shop at yung aking junk shop na pinagtrabahuhan ay nagkataong pasara na. Ang naging papel ko doon ay linisin, isegregate lahat ng kalakal, hanapan ng buyer. Ang totoo, hindi lahat basura yung aking halu-halong kalakal. So ipinasegregate, ibinukod ang basura, hinanapan ng kanya-kanyang buyer. Alam nyo ba mga kabubog, 12 hawak kong tao. Inabot kami ng 2 taon, hindi pa namin natapos linisin. Malaking kaso kung makakasuhan ang may-ari ng illegal dump site, ng Senro, ng DNR, malaking problema. Napakalaki ng sakripisyo ko doon sa pinagtrabahuan ko ngayon, sapagkat magkano lang ang sahod ko doon, 500, ang misis ko 350. Iniwan ko ang pag-junk shop ko dahil doon sa kaibigan ko. So share ko lang sa inyo.